Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Nag-propose si Z1 nagsabing base sa kani-kanilang mga contributions ire-reallocate nila ang inheritance na may iwan ng taong iyon, at ang tanging gusto niya lang ay ang mga bagay na mayroong kinalaman sa Gate of Great Struggle, wala na siyang ibang bagay na kukunin pa. Idinagdag na kung sino man ang gumamit ng ultimate move ay ang siyang makakakuha ng higit na mas maraming stuff, ano raw ba sa tingin ng mga ito? Nag-disagree si Sect Master Lee umano'y maliban na lang kung silang tatlo ang gumamit ng ultimate move. Sinabi ni Sect Master Ling na ang techniques ng kani-kanilang sekta ay magkaiba kung i-combine nila ang kanilang mga moves tiyak na magkakaroon ng hierarchy, iyon ay hindi magiging balance. Tama yun pagsang-ayon naman ni Z1 umano'y ang puwersahang pag-equalize ay magpapahinalang sa kapangyarihan nilang tatlo. Sa malakas na boses ay sinabi ni Sect Master Lee na kapag in-unleash niya ang kanyang ultimate move ano ang susunod na mangyayari babackstab daw ba siya ng mga ito at wawasakin ang kanyang sekta, kung ganun tugon ni Sect Master Ling kung ganun siya na lang ang gagawa. Sumagot si Sect Master Ling na kung ganoon naman maliit lang ang magiging parte niya. Sumigaw si Z1 na ito ay napaka-greedy. Sumagot si Sect Master Lee na hindi nga raw nito idini-deny ang kanyang assumptions patunay lang na ito ay mayroong malicious ambitions, ngunit sumabat si Sect Master Ling na ito ay ang siyang petty, villain ang tingin nito sa lahat. Pinakalma ni Z1 ang dalawa nagcast ng isang spell upang paghiwalayin sila. Ano raw ba kaya kung ganito na lang saad niya unleash niya ang kanyang ultimate move at sa parehong pagkakataon, ang tanging kukunin niya pa rin ay ang Gate of Struggle lang mula sa mga kamay ni Mr. Chen at wala nang iba pa. O tugon ni Sect Master Ling ito ay nakahandang gumawa ng ganoon katinding kompromiso, dugtong ni Sect Master Lee ang tunog daw noon ay nice ngunit bago sila magpatuloy patungkol sa kung ano pa man na mga kondisyon na mayroon ito, ni ito raw ba ay mayroong kakayahang gumamit ng ultimate move. Tugon ni Z1 hindi niya raw masisisi si Mr. Lee patungkol sa pagdududa nito sa kanyang kakayahan ngunit sa kanya ipinagkatiwala ng Sect Master ng Cloud Sect ang patungkol sa bagay na ito, tiyak na sisiguruhin nung siya ay magkakaroon ng sapat na kapabilidad na ma-handle ang patungkol sa bagay na ito. Nagtanong si Sect Master Lee kung ang ibig ba nitong sabihin ito ay bibigyan ng ilang secret treasures ng Cloud Sect. Mr. Lee sabat ni Z1 napaka-impolite daw na magtanong pa ito patungkol sa buong detalye. Nagtanong si Sect Master Ling kay Z1 kung ano ang mga bago nitong kondisyon ultimately tugon ni Z1 naturally ang kanyang abilities ay hindi kasing husay ng mga ito, kung kaya kinakailangan niya ng mas mahabang preparation time bago niya tuluyang ma-unleash ang kanyang ultimate move. Kung kaya kinakailangan niya ang mga ito na mag-buy time para sa kanya, ang gusto niyang mangyari sumunod ang mga ito sa kanyang mga command sa kasagsagan ng magiging laban. Ano sambit ni Sect Master Lee bilang isang sect leader kakailanganin niyang makinig dito, tama yun tugon ni Z1 ngunit iyon ay sa kasagsagan lamang ng magiging battle iyon ay ang kanyang kondisyon. Umubo si Sect Master Ling alright saad niya, habang nagtanong naman si Sect Master Lee kung saan na napunta ang backbone nito. Mr. Lee saad ni Z1 ito raw ay maaaring mag-withdraw hahanap na lang siya ng ibang makakatulong sa kanila, gayunpaman ito ay wala nang magiging kinalaman pa sa mga pills at treasures na mayroon ng cultivator na iyon na mayroong pangalang Chen. Ikaw sambit ni Sect Master Lee sa garalgal na boses ngunit sinabi lang ni Z1 na salamat sa kooperasyon ng mga ito. Alright sambit ni Sect Master Lee ngunit pagkatapos ng lahat ng pag-uusap na ito, hindi pa rin nila alam kung nasaan ang taong iyon. Sinabi ni Z1 na mayroon siyang paraan upang ang taong iyon at mula doon, ay lumipat ang eksena sa kinaroroonan ni Chen Fan na ngayon ay naglalakbay na kasama ang ilang mga members ng escort agency. Passerbay tawag ni Li Chen kay Chen Fan sa loob ng carriage umano'y ang Cloud Sect ay naglabas na ng balita na ang kanilang 5 mga sect masters ay personal na magre-recruit ng mga disciples. Gayunpaman sinabi na raw nito sa kanya minsan na sa 5 mga sect masters na iyon ang 4 doon ay mga jerks ang mga iyon ay pinatay na nito, at ang tanging natitira na lang ay isang little girl na iniligtas nito. Sumagot si Chen Fan na ang balitang iyon ay isa lamang tactic upang siya, ang Holy Maiden ng Cloud Sect ay hindi na makapaghintay pa kung kaya tutungo siya doon upang makipagkita sa babaeng iyon gaya ng kanyang hinihiling.
Mula doon makalipas ang ilang sandali ay mukhang umalis si Chen Fan tumungo sa kung saan ang caravan ay tumigil sa isang hindi tukoy na lokasyon at habang nakaupo sa isang bato. Napasabi si Li Chen sa kanyang isip na hindi raw ba't kikitain nun ang babaeng iyon kaya bakit iyon lumihis sa main path patungo rito ito raw ay napaka-strange. Habang nakatitig sa lawa ay napatanong kung ito ba ay isa lamang ordinaryong lawa o ang kanyang level ay sadyang napakababa lang upang masense ang anumang hidden spiritual artifacts o kaya naman formations na narito. Sa isang dako naman ay binigyan ni Wu-er ng tubig na maiinom ang mga escort sinabi ng isa na although hindi nila alam kung papaano nahanap ng kanilang kliyente ang lugar na ito, ang mga tanawing narito raw ay sadyang napakaganda. Idinagdag ng isa na ang taong iyon ay napakadali lang na makasundo sa mga sandali ng kanilang naging paglalakbay, habang idinugtong naman ni Wu-er sa kanyang isip na iyon ay dahil sa ang mga ito ay ini-ignore lang ng kanyang master umano'y mas maigi para sa mga ito na wag e-provoke si Mr. Chen. Lumapit siya kay Li Chen. Miss Li Chen bungad niya pakiusap uminom daw ito ng tubig, ngunit sumagot lang si Li Chen na hindi na kailangan siya ay hindi umiinom. Idinagdag sa kanyang isip na ano ba talaga ang binabalak gawin ng lalaking iyon. Ano tugon naman ni Wu-er ngunit ang mga basong ito raw ay malinis at ang tsaa na dinala nila ay masarap, sumagot si Li Chen na hindi niya ito kailangan. Umupo si Wu-er. Miss Li Chen saad niya nagtanong kung bakit sila tumigil dito, ngunit sumagot lang si Li Chen na wag itong mag-alala dahil walang anumang magiging kaltas sa magiging sweldo nila. Hindi tugon ni Wu-er ito raw ay hindi patungkol sa pera umano'y ang binigay nito sa kanila ay labis-labis na, sadyang siya raw ay curious lang. Then kung ganun sambit ni Li Chen wag daw itong maging curious okay tugon naman ni Wu-er. Gayunpaman ilang sandali lang ay nagtanong siya kung ito ba ay hindi nag-aalala na iyon ay hindi nababalik pa. Hatugon ni Li Chen umano'y ang taong iyon ay hindi isang individual na kailangan niyang paglaanan ng kanyang pag-aalala. Idinagdag sa kanyang isip na ang kanyang buhay ay barely lang na nakatakas mula sa grasp ng taong iyon mas maiging ang sarili niya na lang ang pagtuunan niya ng kanyang pag-aalala, habang napasabi naman si Wu-er sa kanyang isip na mukhang hindi nito tinatrato ng seryoso ang kanilang life savior. Then kung ganun saad ni Wu-er gayunpaman bigla siyang pinutol ni Li Chen nagtanong kung bakit napakarami nitong mga katanungan, ito raw ba ay interested sa taong iyon. Tugon ni Wu-er syempre hindi kung ganun dugtong ni Li Chen lumayo raw ito at wag siyang guluhin, mayroon siyang bagay na iniisip. Thus nagsimula nang ang humakbang paalis si Wu-er alright saad niya, nang biglang may napansin si Li Chen. Napahinto rin dahil dito si Wu-er mapapansing may kung anong nangyayari sa lawa lumapit ang dalawa sa mismong lawa. Miss Li Chen sambit ng isang escort ito raw ay lumayo rito. Ang tubig sa lawa ay nagkakaroon ng pagbabago stay away dagdag ng isa pa. Napatanong si Li Chen sa kanyang isip kung ang bagay ba na ito ay mayroong kinalaman kay Chen Fan nang bigla na lamang umahan mula sa lawa ang isang dambuhalang ahas, sumugod patungo sa kanilang direksyon. Watch out sigaw ni Wu-er takbo sambit ng isang escort, si Li Chen na lang ang naiwan nagcast ng protective barrier upang protektahan ang kanyang sarili. Isang malakas na kalampag ang umulyaw kasabay ng pagkauntog ng dambuhalang ahas sa barrier, napaatras sa impact habang natamba naman si Li Chen. Agad siyang bumangon habang umiling-iling naman ang dambuhalang ahas, agad na nagpakawala ng nakakabinging roar. Napasabi si Wu-er sa kanyang isip na ang babaeng ito ay maid ng kanyang life savior ililigtas niya raw ba ito, subalit kapag siya raw ay gumawa ng move ang kanyang cultivation base ay mae-expose mapag-aalaman ng lahat na ang kanyang level ay higit na nakahihigit sa grupong ito ng escort agency. Ano raw ba ang dapat niyang gawin? You arrogant beast sambit ni Li Chen sabay infuse ng chi ito raw ay hindi pa isang dragon kaya kahit na siya ay nasa kasagsagan pa lang ngayon ng kanyang retraining, magagawa niya pa rin itong mapatay. Agad na nagpakawala ng sunod-sunod na atake sa kasamaang palad ito ay walang naidulot na anumang pinsala hasambit ni Li Chen subukan na lang daw nitong mag-transform patungo sa pagiging isang ganap na dragon sa next life nito. Muling umatake at sa pagkakataong ito ang kanyang pinakawalan ay higit na mas matindi. Tumama ng direkta sa dambuhalang ahas tago sa kanyang leeg agad na bumagsak. Bumaba si Li Chen kasabay ng pagbuntong hininga sinubukang e-purify ang suot niyang damit.
nagsabing siya ay nagkamali, dapat daw pala siya ay nagdala ng ekstrang mga damit, gayunpaman nagtaka siya nang biglang mayroong naghagis ng damit patungo sa kanya. Well done sa ad ni Chen Fan, since napanatili raw nitong intact ang ulo ng nilalang na ito. Kunin ito ang utak nito't kainin, extract ang demon core at refine, gagard niya ito. Ano sambit niya sa kanyang pagkagulantang kainin ang utak nito, tumalikod hindi malaman kung papaano tatanggi. Sinabi ni Chen Fan na ito ay napaka-beneficial para sa cultivation nito. Ano, kakainin niya raw ba ito? Agad na nagbago ang timpla ni Li Chen mula sa kanyang narinig, gagawin niya raw iyon, sambit niya sa malakas na boses. Idinagdag sa kanyang isip na after all, ang mga malalakas ay nirerespeto. Sinabi ng isang escort na sa ganitong skill na mayroon talaga raw bang kailangan pa sila nito upang maging mga bodyguard, habang nagtanong naman ang isa pa kay Chen Fan kung bakit sila tumungo sa specific na lugar na ito, yung ahas daw ba na iyon ang dahilan. So, patanong na tugon ni Chen Fan, so ang mga ito raw ba ay inatake ng halimaw na iyon? Sumagot ang isa na iyon ay dahil sa si Miss Li Chen ang naiwang pinakamalapit sa lawan nung sandaling iyon, kaya ito ay ang siyang inatake ng dambuhalang ahas. Idinagdag ng iba na kung sila ang unang inatake ng halimaw na iyon, tiyak na sila ay hindi na makakatakas pa. Nagtanong si Li Chen kung ano ang kailangan ng mga ito. Nagkatinginan ang mga escort, sumigaw ang isa na hindi na nila ito mapoprotektahan pa, aalis na lang daw sila rito at ibabalik nila ang lahat ng pera ng mga ito. Hatugon ni Li Chen, ano, gustong basagin ng mga ito ang kontrata? Ano, ang mga ito raw ba ay walang pake sa reputasyon ng escort agency? Sumagot ang isa na hindi sinabi ng mga ito sa kanila na ang paglalakbay na ito ay magiging napakamapanganib. Idinagdag ng isa pa na hindi sila masisisi ng kanilang boss patungkol sa bagay na ito, after all kailangan nilang manatiling buhay upang madiscuss ang patungkol sa iba pang mga bagay. Kung ganun, tugon ni Li Chen, lumayas na raw ang mga ito. Ang mga ito ay hindi na nila subalit biglang sumabat si Chen Fan na siyang naging dahilan upang maudlot ang pagpapatuloy sa gusto niyang sabihin. Sinabi ni Chen Fan sa mga escorts na bukod dun sa utak at demon core na nabanggit niya kanina, maaaring makuha ng mga ito ang natitirang parte ng dambuhalang ahas na iyon, pati na ang credit sa pagpatay dun. Ano raw ba sa tingin ng mga ito kung ganun? Ano, hindi makapaniwalang sambit ng isa na patanong kung ito ba ay seryoso, habang sinabi naman ng isa na ang balat, laman at buto ng ahas na ito ay maaaring maibenta sa napakalaking halaga. Idinagdag ng isa pa na ang sungay pa lang nito ay sapat na upang mapakain sila sa loob ng 1 taon. Sa mahinang boses ay sinabi ni Li Chen kay Chen Fan na hayaan na lang nitong bumalik ang mga ito, hindi na rin naman na nila kailangan ang mga ito. Subalit sumagot si Chen Fan na ang mga ito ay may silbi pa sabay command sa mga escorts na tumigil na sa kakadada at kunin na ang mga staff na gusto nila. Lumapit ang mga escort sa dambuhalang ahas, sinabi ng isa na i-handle na nila ito, habang sinabi naman ng isa pa na wag nilang i-damage ang ulo nito bilang appreciation sa hard work ni Li Chen. Sinabi ni Li Chen na bilasan ng mga ito, habang sa likod naman nila, ay napatanong si Wu Er sa kanyang isip na kung siya ba ay hindi nakilala ni Mr. Chen, o hindi naman kaya na baka nakalimutan na siya nito. Hindi iyon daw ay imposible, subalit bakit hindi siya nito in-acknowledge? Siya raw ba ay mag-take ng initiative upang sabihin dito ang patungkol sa kanya? Ilang sandali pa ay makikitang hawak na ni Li Chen ang utak ng dambuhalang ahas. Hey, sambit niya kay Chen Fan, talaga raw bang gusto nitong kainin niya ang bagay na ito? Subalit nagtanong lang si Chen Fan kung ito ba ay mas mahirap kaysa sa kamatayan. Thus wala nang ang nagawa pa si Li Chen kundi ang ibuka ang kanyang bunganga, naghahandang pumapak. Nagtaka ng mapansing ito ay walang matapang na lasa, bukod pa dun ito ay nagtataglay ng napakapurong enerhiya. Tila siya raw ay sasabog na nang biglang inilapat ni Chen Fan ang kanyang kamay sa kaliwang balikat ni Li Chen, agad na inihagis at gaya ng nararamdaman ni Li Chen, isang pagsabog ang naganap. Napatanong ang isang escort kung ano ang ginagawa nun, subalit sumagot ang isa na iyon ay wala nang kinalaman sa kanila, magpatuloy na lang daw sila sa pag-dissect sa ahas na ito. Nag-cast ng barrier si Chen Fan sa area na kinaroroonan ni Li Chen, pagkatapos ay umupo at makalipas ang ilang sandali, iniabot ni Wu Er ang inner core ng demonic beast snake na umano'y na-extract ng kanyang mga brother. Okay, tugon ni Chen Fan, ilapag niya lang daw ito na agad namang sinunod ni Wu Er, sabay tanong kung nakalimutan na ba siya nito. Sumagot si Chen Fan na kung ito ay hindi satisfied sa kanyang arrangements, maaari itong umalis ng kusa.
hindi tugon ni Wu or hindi raw ganoon sadyang pakiramdam niya lang daw talaga masyado siyang restricted doon sa bahay ni Lady Lin at siya ay hindi makapagbibigay ng tulong rito. Halingon ni Chen Fan at ano naman daw ba ang gusto nitong maitulong sa kanya, sumagot si Wu na matutulungan niya ito sa kahit na anong bagay, kapag ka siya ay lumakas pa naturally matutulungan niya raw ito balang araw. Sinabi ni Chen Fan na ang sword technique na ibinigay niya rito ay nangangailangan ng hinahon pasensya, araw-araw na practice at paunti-unting improvement. Sa araw na ito ay ma-emerge ang mundo'y magiging napakaputla kung ikukumpara sa isang espada. Idinagdag na ang akala niya pagkatapos nitong magkaroon ng rebirth, cherish nito ang mapayapang buhay at hahasain ang kanyang swordsmanship sa kasamaang palad, ito na dating isang unpolished jade ay nasayang lang. Napayukod si Wu sa kanyang narinig, Sir, sambit niya, pakiusap siya raw ay iligtas nitong muli. Isa pa, hindi raw nito sinabi sa kanya noon na siya ay mamumuhay sa isang half-secluded life sa sinasabi nitong payapang lugar. Ano tugon ni Chen Fan, ano sinisisi raw ba siya nito? Nagpanik si Wu hindi tugon niya, siya raw ay hindi magtatangka, sadyang siya raw ay nagmamakaawa lang na muli nitong bigyan ng awa. Wu sigaw ng mga escort na ngayon mukhang tumigil muna sa pag-dissect, nagtanong kung bakit ito lumuluhod. Sir, sambit ng isa, pakiusap wag daw nitong pahirapan ang mga bagay-bagay para kay Wu. Sumagot si Chen Fan na ito ay lumuhad lang ng kusa, wala siyang kinalaman dito, na sinuportahan naman ni Wu oo umano'y kusa niya itong ginawa, dahil tanging sa pamamagitan lang ng taong ito siya ay magiging extraordinary, gusto niyang hingin ang guidance nito. Lumapit ang mga escort, inalayan siyang tumayo ng isa, nagtanong kung talaga bang iniisip nitong makukuha nito ang inheritance ng isang cultivator sa pamamagitan lamang ng pagluhod. Idinagdag ng isa na sumama ito sa kanila at tumulong sa pagdeal sa katawan ng beast na iyon, wag daw itong maging ungrateful. Sinabi ng isa na sila ay nangako na sa master at boss na dadalhin ito pabalik ng ligtas, kung kaya ano na lang ang gagawin nila kung sumama ito sa taong ito. Habang sinabi naman ng isa na kung ayaw nitong tumulong sa paghiwa sa katawan ng ahas na iyon, magpakulo na lang ito ng tubig at magluto. Ano tugon ni Wu ano hindi raw ba gusto ng mga ito na siya ay magkaroon ng kapangyarihan? Sumagot ang isa na ito ay isa lamang ordinary girl mula sa worldly realm, kaya bakit kakailanganin pa nito ng kapangyarihan? Idinagdag ng isa pa na sinabi ng boss ilang taon mula ngayon ito ay ikakasal sa isang member ng kanilang escort agency. You guys, tugon ni Wu pangising, sinabi ng isa na ano raw ba kaya kung silang lahat na lang ang pakasalan nito, ito raw ay iingatan at aalagaan nilang lahat. Idinagdag ng isa na aalagaan ng escort agency ang magiging anak nito, hindi na mahalaga pa kung sino ang ama. Nabigla si Wu sa kanyang narinig, hindi makapaniwala, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi ng mga ito. Alright, saad ng isa, tinatakot daw ng mga ito si Wu mamaya na lang nila pag-usapan ang patungkol sa bagay na ito. Babalik na sana ang mga escort patungo sa kinaroroonan ng katawan ng dambuhalang ahas, subalit bigla silang pinigilan ni Wu nagtanong kung ang mga ito lang ba ang may idea sa nonsense na ito, o ganito rin ang iniisip ng lahat ng mga members ng escort agency. Well, tugon ng isang, ngunit bigla siyang pinutol ng isa pa, sila raw ay nagsasalita lamang ng nonsense. Wag na lang daw nitong masyadong overthink ang patungkol sa bagay na ito, sabay talikod. Nagtanong ang isa sa isang escort kung bakit hindi siya nito pinatapos, sumagot ang isa na dahil sa tinatakot ng mga ito si Wu. Idinagdag ng nasa kanan na marahil palagi silang tinatawag na senior brother ni Wu araw-araw, ngunit hindi raw ba't totoo naman na mapapangasawa nito ang isa sa kanila balang araw. Dumugtong ang nasa kanan na hindi ito ang tamang pagkakataon upang pag-usapan ang patungkol sa bagay na ito nang bigla na lamang mayroong tumamang sword slash sa kanilang leeg, tangle ang ulo, plakda, na siyang labis na ikinagulantang ng ibang mga escorts. Senior brother, sigaw ng isa. Wu how dare you, dagdag ng isa pa, subalit nag-imit lang ng matinding killing intent si Wu sumugod, nagsabing ang lahat ng mga ito'y deserve na mamatay, at ganoon na nga mismo ang ginawa niya. Pagkatapos ay tumungo si Wu kay Chen Fan, nagsabing pinatay niya na ang lahat ng mga iyon, lumuhad at idinagdag na ngayon siya ay nakahanda nang bumalik kay Lady Lin upang tahimik na hasain ang kanyang swordsmanship. Umano'y kapag ka ito ay hindi nagbigay ng order, hindi siya aalis sa lugar na iyon, subalit sumagot lang si Chen Fan na iyon ay hindi na kailangan pa. Idinagdag na ang sword technique na ito ay hindi na suited pa para rito.
Kapag ipinagpatuloy pa nito ang pag-practice sa sword technique na ito ay maglilid lang sa kanya sa kaululan. Namuo ang luha sa mata ni Wu Er sa narinig niyang ito, dapat daw pala hindi na siya naging greedy pa umano'y inakala niyang ang kanyang swordsmanship ay naabot na ang intermediate level kung kaya ginusto niyang bumaba sa kabundukan, upang mangalap ng impormasyon at makahanap ng tsansang ma-reclaim ang Cloud Sect, ngunit iyon daw pala ay isang malaking pagkakamali. Idinagdag na inakala niyang ang escort agency ay naglalakbay ng malayo-malawak at mayroong reliable na mga impormasyon, subalit hindi niya ini-expect na siya pala ay napadpad lamang sa lungga ng mga scumbag at mga assholes na ito. Sumagot si Chen Fan na ang mga iyon ay useful sa kanya, ngunit ito hindi lang sa inignore siya nito, sinira pa nito ang kanyang plano. Pakiusap pagmamakaawa ni Wu Er, pakiusap patawarin daw siya nito, pakiusap muli siya nitong bigyan ng gabay, siya raw ay nagsisisi na ngayon. Samantala sa barrier naman kung saan naruroon si Li Chen ay may kung anong bagay na nangyayari na tila ba ang tubig ng laway kumukulo, ilang sandali lang ay umahan mula sa barrier si Li Chen.